Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang kakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, unang Biyernes sa panahon ng Kwaresma. At ang lahat ng Biyernes ng panahon ng Kwaresma, meron tayong ginagawa. Ano po iyon? Abstinence. Ano po ibig sabihin ng abstinence? Hindi pagkain ng karne. Ano ang gagawin mo kapag bigla ka at nagulat ka at hindi sinasadya na makakain ka ng karne ngayong araw ng Biyernes? Ano ang gagawin mo? Ano ang dapat gawin? Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay tinawag, tinipon, pinagagaling at isinusugo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo po ay narito sa simbahan na puno ng pag-asa at pagpapala. Pwede po natin bang pagpalain ang bawat isa? Sabihin natin doon sa ating katabi, God bless you. God bless you. Ayan. It's a very simple and short prayer to bless one another. Amen? May aaminin po ako sa inyo. Katatapos lamang po ng meeting namin dito ng ating mga managers and supervisors, mga kawani po ng ating simbahan ng Quiapo. At kami po ay kumain bilang pagtatapos sa aming meeting. Hulaan niyo po kung ano ang aming kinain. Ha? Pansit. Ang problema, may nakahalo sa pansit. Malulutong na chicharon. Ang sarap nung baboy. Ang nangyari po, nagkagulatan kami. Father, di ba may baboy ito? Hindi namin alam kung tutuloy namin lulunin yung kinakain namin Ano gagawin natin, Father? Hindi natin sinasadya.
Alam niyo po, kung sakali naman, kaya nangyari sa inyo to, hindi naman pong mortal na kasalanan yan. Mapupunta ka agad sa impyerno? Kakain ka ng karne sa araw ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma? Hindi naman. Ang pwede po natin gawin bilang pagbabayad pure, magdasal tayo. Dagdagan natin ng kaunti pagdasal yung araw na ito. O kaya, magsakripisyo tayo ng kaunti pa. O kaya, gumawa ka ng isang kawang gawa sa iyong kapwa bilang pagbabayad pure. Bakit? Dahil ang abstinence o kagaya ng pag-ayuno, ito ay isang uri ng disiplina. It is a discipline. Hindi po ito ginagawa para hulihin ang iba o gamitin para hulihin ang pagkakamali ng iba. Kagaya na nangyari po sa Ebanghelyo. Narinig niyo po yung Ebanghelyo? Ang sabi ng mga alagad ni Juan Bautista, Panginoon, yung mga alagad ninyo kumakain. Hindi nag-aayuno. Kami, mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, nag-aayuno kami. Pero hindi kayo nag-aayuno, yung mga alagad ninyo. Parang ang pakiramdam mo tuloy, ginagamit yung uri ng pag-aayuno para hulihin ang pagkakamali o pagkukulang ng iba. Yung ating ginagawa po sa simbahan, hindi po yan sandata para hulihin ang iba. Yung pag-aayuno, pagdarasal, paglilimos, hindi po yan gagamitin natin para paratangan yung iba na kulang ka, mali ka, hindi mo ginawa yan. Na para tayong mga pulis, naghihintay ng pagkakamali at pagkukulang ng iba. Minsan po, hindi natin sinasadya, nagiging napaka-self-righteous natin. Bagamat ikaw, kumpleto ang misa mo, pag-araw ng linggo, pag nakakita ka ng hindi nagmimisa, kayo, ang sama-sama ninyo. Hindi kayo nagmimisa pag-araw ng linggo. Wala kayong utang na loob sa Diyos. Wow! Wow! Hindi natin ginagamit yan para paratangan ng iba, para hamakin ng iba, para insultuhin yung iba, para pagalitan yung iba. Hindi po. Ito pong ginagawa nating pag-aayuno, paglilimos, pagdarasal, ito po ay uri ng disiplina. Tanungin niyo ako, bakit, Father, kailangan natin ng magdisiplina? Tanungin niyo ako. Father, bakit may disiplina? Dahil ang magmahal kailangan ng disiplina. Ulitin ko po. Bakit kailangan nating matutong magdisiplina sa sarili natin? Because ang magmahal kailangan ng disiplina. Naniniwala ba kayo doon? You need to know how to discipline. Ibig sabihin, pag may disiplina ka, kahit hindi mo nararamdaman yung mainit na pagmamahal dyan sa asawa mo, uuwi ka pa rin sa tamang oras. Kahit nagkagalit pa rin kayo, ipagluluto mo pa rin yung asawa mo. That's discipline. Hindi nakabase sa emosyon, kung ano yung mood, kung ano yung pakiramdam mo. Hindi. Ang magtuturo sa atin, ang magbibigay sa atin ng consistency sa ating mga commitment sa Diyos at sa tao, ay ang tinatawag nating discipline. Disiplina. Ang magmahal, kailangan mo ng disiplina. Kapag wala kang disiplina, ang dali mong tumingin sa iba. Pag wala kang disiplina sa pagmamahal mo, sa iyong pamilya, pwede kang magkumuha ng iba pang pamilya. Kapag wala kang disiplina sa iyong jowa, sa iyong boyfriend and girlfriend,
Kung wala kang disiplina ang pagmamahal mo sa Kanya, pwede mo na lang siyang lokohin. Pwede mo siyang paglaruan. Pwede mong samantalahin yung Kanyang pagiging maunawain. Kapag di tayo marunong magdisiplina sa pagmamahal, yung asawa natin, pwede nating palitan, pwedeng dagdagan, pwedeng magkaroon ng iba. Why do we stick with our own asawa? Bakit nagagawa nating maging loyal and faithful? Because of discipline. Discipline of mind. Pag nag-iisip ka na, naku, mukhang maganda tong nakilala kong bagong kaibigan. Kapag hindi mo, wala kang disiplina, paglalaruin mo na yun sa isip mo. Mula sa simpleng wondering, uy, baka hindi naman niya alam eh. Hindi naman siya masasaktan. Pwede siguro. Pwede siguro kaming lumabas. Friendly naman. Friendly coffee. Kapag hindi mo pa dinisiplina ang utak mo, ang isip mo, yung friendly cup of coffee na yan, ahantong yan sa dinner. At kapag hindi mo pa rin dinisiplina ang isip mo dun sa dinner o hapunan na pinagsaluhan ninyo, ahantong pa yan sa after dinner. Kung ano man yon, ayoko nang sabihin. Discipline. Because to love is to know how to discipline. Yan ang ginagawa po natin. Kaya tayo, kahit you don't feel like going to the church, you go to the church. Kahit you don't feel like putting something to sa donation basket, you put something there. It's discipline. Kahit sabihin mo na sinungitan ka nung katabi mo ngayon, dahil yung pagkakaupo mo, parang inuupuan ay pandalawahan yung pagkakaupo mo, hindi mo siya susungitan. Bakit? Because you discipline yourself. Because to love God is to know how to discipline yourself. Amen? Hindi siya yung kung ano lang yung feeling natin, kung ano lang yung spur of the moment, kung ano lang yung trip natin. Hindi. It entails discipline. Ang Diyos, hindi tayo pulis na hinuhuli. Ang Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon para lumago sa pagmamahal. At ang paglago sa pagmamahal, kakailangan natin ng isang uri ng disiplina. Kung magmahal ba tayo sa ating kapwa, sa mga tao na may pananagutan tayo, meron ba tayong disiplina? O napapabayaan na lamang natin? Yung atin bang ugnayan sa Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma, abstinensya, pag-aayuno, dasal, pagtulong kawang-gawa, paglilimos, sinasamahan mo ba yan ng disiplina? In whatever you do, sa lahat ng ginagawa mong pagmamahal, meron bang kalakip na disiplina? Ito. Yan ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ang magmahal ay ang pagdisiplina ng ating sarili. Amen.